Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Sa mga nakikinig po sa Messenger at sa mga susunod na araw sa Facebook at sa mga manonood sa YouTube, ang papuri po ay ibinibigay po natin sa ating tangi at nag-iisang Elohim, ang ating Amang Yahweh at ang ating manunubos at tangi at dakilang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin, ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Naway tayo po ay muling nagkaroon ng kahabagan sa ating Ama, na tayo ay bigyan niya muli ng pagkakataon na makapag-aral ng kanyang salita. At naway ang pangunawa at kaalaman ay mapasa atin. Naway ito'y magamit din natin ayon po sa gabay ng banal na Espiritu na maibuhay po natin ang mga salitang ating maririnig at mababasa. Naway tayo ay maging karapat-dapat na tumanggap ng pagpapalang mga salita. At naway mapalaganap po natin at maibuhay ang mga aral na maririnig po natin para po sa ikaluluwalhati ng ating Amang Yahweh at ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Tayo po sana ay maging isang mabubuting halimbawa. Una po sa ating mga sangbahayan, at then sa lahat ng ating mga kapatiran, at then sa lahat ng ating mga makakasalamuha. Kaya kung kayo po ay nakahanda na, ang lagi po nating sinasabi ay mas mainam ang maikling lapis kaysa sa mahabang memorya. So tatalasasin po natin ang inihandang aral ng Rabbi. Ito po ay medyo naiiba na aral dahil ang ibinigay po niyang aral sa atin ay buong chapter ng Biblia. Isang chapter ng aklat ng mga awit. At ito ay may kinalaman sa sinasabi nating generational wealth. Now, ano nga ba ang generational wealth at paano ba natin ito papaliwanag? At paano natin ito makakamit? And then paano natin maipapamana sa ating mga anak? Now, alam po ninyo, may mga pangunawa na nagsasabi na kapag sinabi nating generational wealth, ito yung maipapamana nating kayamanan sa ating mga anak. Ano po? Tama po yun. Pero sa pangunawa na ibibigay sa atin ng ating Rabbi, ito po'y hindi nagtatapos lang doon sa ating pangunawa na ito'y mga kayamanan na ibibigay natin o ipapamana natin kung meron man sa ating mga anak. Dahil kung ang generational wealth para lang sa kayamanan, kawawa naman tayo na mga magulang na walang kayamanan ngayon, ibig sabihin wala tayong may papamana sa ating mga anak. Kaya sa araw pong ito o sa aral pong ito ay ipapatalastas ng Rabbi kung ano nga ba talaga yung tunay na generational wealth na pwede nating ipamana sa ating mga anak, sa ating mga apo at sa mga susunod nating lahi. Ano po? Kaya kung kayo po'y nakahanda na, talasasin po natin ang aral na inigay ng ating Rabbi. Now, alam po ninyo katulad ng sinasabi sa Proverbio chapter 13 verse 22 na ito yung sinasabi ng iba na isang kayamanan na pwedeng iwan sa ating mga anak at ito daw ay magpapasalin-salin sa ating mga lahi kung ito ay maaalagaan. Ang sinasabi po niya dito sa aklat ng mga awit, aklat ng kawikaan o misle, chapter 13 verse 22. Sino ba ang narinigan ko ng misle kanina? Yun yata ang asawa ni kapatid na Henrito. Yung nagsalita ng salitang misli kanina at may binasa siyang bahagi ng misli. Now, dito sa aklat ng misli o proverbio o kawikaan, chapter 13, verse 22, ito ang binabanggit na generational wealth daw sa ibang mga nakakaunawa. Ang sabi niya, ang mabuti ay nagiiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak. Ang sabi niya, ang matwid daw o mabuting magulang ay nagiiwan ng kayamanan sa kanyang mga anak at sa anak ng kanyang mga anak. Ito yung generational wealth
ayon sa pagpapalang kayamanan. Now, ito po ay tama na may iwan natin sa ating mga anak. Pero ito po'y hindi natatapos na ang kayamanan ating may papamana kung mayroon man, ito na yung kabuuan ng ating maibabahaging generational wealth. Dahil tatalasasin po natin na mayroon pang higit na mas mahalaga kaysa sa generational wealth na ating maipapamana sa ating mga anak. At kung kayo po ay magkakaroon ng tunay na pakinig, ay malalaman po natin na hindi nagtatapos sa kayamanan ang pwede nating maibahagi sa ating mga anak. Kaya sundan po natin ang ibinigay na teksto ng ating rabay at naway muli ang ating kahilingan ay pangunawa at kaalaman ng mapa sa atin at gabayan tayo ng rabay sa ating pagbabasa at sa pagpapaliwanag ay maunawaan natin ang tunay na kwento ng generational wealth na pwede nating ibahagi sa ating mga anak at sa ating mga apo balang araw. Sundan po natin ang kwento dito sa aklat ng mga awit, chapter 37. Ito yung buong chapter na ibinigay ng rabay na pag-aaralan natin at iisa-isahin natin ang chapter 37. Dahil, ito ay ibinigay na siyang buod ng aral ng ating rabay sa araw po ng pagsamba. Aklat ng mga awit, chapter 37, verse 1. Sabi niya rito, huwag kang mabalisa. Ibig sabihin ni anuman yung naririnig mo kapatid, anuman yung nararanasan mo kapatid, huwag ka daw magulumihanan. Huwag kang may stress. Huwag kang mabalisa. Bakit? Dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, totoo po yan. Kapag kayo po ay nakakabalita ng mga kasamaan, kung kayo po'y nakakabalita ng anumang mga digmaan, kung kayo po'y nakakabalita ng anumang patayan o kaguluhan, kayo po ay nababalisa, tama po. Pero sa isang tunay na nananampalataya, na naniniwala na ang ating Ama, ang siyang ating tanggulan at ang ating saklolo, at ang kanyang mga anghel ay nakapalibot sa atin, din hindi po tayo mababalisa. Ibig sabihin ang isang maipapamana natin sa ating mga anak na masigit pa doon sa kayamanan, una, kung hindi tayo mababalisa sa anumang mga nangyayari sa ating buhay, dahil tayo ay may pagtitiwala doon sa nagbigay sa atin ng pananampalataya. At doon sa nagsabi na ikaw ay hindi iiwan at hindi pababayaan. Ito yung tunay na nananampalataya. Na nagtitiwala sa Ama, anuman yung kahihinatnan ng kanyang buhay at anuman yung kanyang mararanasan sa kanyang araw-araw. Pagtitiwala, doon sa lumikha at doon sa nagbigay ng ating pananampalataya. Now, maalala po nyo ang kwento doon sa Hebrew chapter 12 verse 2, na tignan daw natin ang umakda, gumawa at nagpasakdal ng ating pananampalataya. At sino po yun? Ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. So wag kang mabalisa, sabi niya. Sapagkat sila ay madaling, sabi niya? Wag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawan ng kalikuan, wag mo daw silang kainggitan. Kung makita mo na yung kapitbahay mo, nababalitaan mo na may mga ginagawang kalokohan pero yumayaman naman, huwag ka daw managhili. Huwag mong isipin na ang kayamanan niya ay magtatagal. Huwag mong isipin na ang kayamanan niya ay hindi matatapos. Huwag mong isipin daw na ang kanyang kasamaan ay hindi magwawakas. Ibig sabihin, darating ang araw ng kanilang pagsusulit sa Ama. Dahil sabi niya rito, verse 2, sapagkat sila ay madaling puputuling gaya ng damo at matutuyong gaya ng sariwang damo.
Meaning, merong darating ang araw para sa kanila. So, huwag kang mabahala, kapatid, sa mga nakikita mo sa sanlibutan at kahit anong kasamaan ang nababasa mo o napapanood mo sa TV, naririnig mo sa radyo, kapatid ko, huwag kang mabalisa. Magtiwala ka sa Ama. Tumiwala ka kay Amang Yahweh at gumawa ka ng mabuti. Anong sabi niya? Tumiwala ka kay Amang Yahweh. Now, hindi niya sinabing magtiwala ka sa tao. Hindi niya sinabing magtiwala ka sa kayamanan mo. Hindi niya sinabing magtiwala ka sa pinag-aralan mo. Hindi niya sinabing magtiwala ka doon sa napatayo mong mga mansyon o mga naging kaibigan mo. Ibig sabihin, total trust. Kanino? Kay Amang Yahweh na gumawa ng langit at lupa. Magtiwala ka kay Amang Yahweh. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Now, ano sabi niya? Kumain ka sa iyong pagkatapat. Meaning, kung ano ang ibigay ni Amang Yahweh sa iyo, makontento ka. Now, maalala niyo yung inaral natin noong nakaraan. Sinabi ni Saulo, natuto akong makontento kung anong mayroon sa akin. Pag ako ay sumasapat, sabi niya, ako'y kumakain ng medyo sapat-sapat. Pag ako'y nagkukulang, sabi ni Saulo, ako naman ay marunong kumain ng nagkukulang. Meaning, hindi marunong magreklamo si Saulo. Kung ano ang dumating sa kanya, yun ang ipinagpapasalamat niya. Ganon din po sana tayo, ano po? Matuto tayong makontento kung ano ang dumating sa atin. Huwag nating tignan yung lechon sa kapitbahay dahil hindi mo yun makakain kung yung lechong baboy. O kaya, huwag mong tignan kung may lechong baka yung kapitbahay mo at ikay naiinggit doon sa nakikita mong masarap na pagkain. Kapatid ko, kung meron kang pritong galunggong at may pinitak na kamatis at kasama mo pamilya mo, abay kapatid ko, masarap na po yun sa pagkain natin sa ating tanghalian o ito'y hapunan. Anong ibig kong sabihin? Hanggat tayo po ay kumakain pa kahit papaano at hindi po tayo pinapabayaan ng Ama, tayo po'y makontento. Now, maalala natin kung paano pinakain ng ating Ama si John ng pulot at balang nung siya po'y pinatira niya sa ilang. Ibig sabihin, hindi po nagkulang si Amang Yahweh sa kanyang mga lingkod. Ganon din po sana tayo, ano po? Kaya sabi niya, gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Anong ibigay sa atin? Yun ang ating ipagpasalamat. Kay Amang Yahweh mo hanapin ang iyong kaligayahan at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. Eto nakakalimutan natin kung minsan, mga kapatid ko. Ang gusto lang natin ibigay ng Ama ang nasa ng ating mga puso. Now, nakakalimutan natin na kung meron man tayong mga hinihingi dito sa sanlibutan ito, alin yung susi para makamtan? Verse 4. Gusto lang nating basahin yung bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. Pero nakalimutan mo yung unang talata. Sabi niya, kay Amang Yahweh mo hanapin ang iyong kaligayahan. Anong ibig niyang sabihin? Pag-araw ng pagsamba, tuwang-tuwa ka. Dahil naaalala mo araw ng pagsamba. Hindi ka nababagot pag-araw ng pagsamba. Pag-oras ng pag-aaral, natutuwa ka pag nakakarinig ka ng salita. Hindi ka nabuboring. Pag inutusan ka ng Ama na mangaral, hindi ka nagmamaktol. Now, maalala ko naman yung mga kapatiran natin na pumupunta sa Surigao, sa Cotabato City. Ang gamit lang po nila ay tricycle. Nagbibiyahe po sila ng 7-8 hours. Pagdating po nila doon, hindi po nila alam kung meron silang makakainan. Nagtitiwala sila na sila pakakainin ng Ama at bibigyan ng magandang kalooban yung mga daratnan nila at meron silang makakain. Ano po? Nagbibigay po tayo ng kanilang budget. Pero yung budget po nila ay hinihingi po natin na dagdagan at pagkasyahin ni Amang Yahweh to and fro.
Wala po tayong ibinibigay na kanilang gastusin sa kanilang mga pamilya na naiiwan. Sakripisyo po nila yun sa kanilang sarili, sa kanilang mga pamilya. Pero sila po ay nakangiti na gumaganap sa kalooban ng Ama. Kaya hindi ako masusurpresa kung sila'y hindi mangangailangan dahil ang ating Ama ang kanilang pastol at nagbibigay ng kanilang mga pangangailangan araw-araw. Hinahanap nila ang kaligayahan sa utos ni Amang Yahweh. Kaya sa atin po, kung kayo po ay naghahanap na magkaroon ng generational wealth na kayamanan, at ito yung inyong mga nasa puso, abay kapatid ko, hindi nyo ito mahahanap ng paghahanap buhay ng 24/7. Hindi nyo mahahanap ang generational wealth na hinihingi nyo sa kayamanan kung hindi nyo mauunawaan ng verse 4. Magtrabaho man kayo ng 24/7. Gawin nyo mang araw ang gabi at gabi ang araw. Kapatid ko, hindi mo makakamit ang mga pangarap mo sa buhay. Bakit? Nakalimutan mo ang talatang verse 4. Hindi mo hinahanap ang kaluguran at kaligayahan kay Amang Yahweh. Mas natutuwa ka sa buhay mo sa sanlibutan. Abay kapatid ko, hindi ganun. Ang pangunawa na ibinigay ni Amang Yahweh sa atin. Ibig sabihin tayo daw ay natutuwa sa pagganap ng mabuti, tayo ay natutuwa sa pagsunod ng kanyang mga salita. Tayo ay nalulugod sa pagganap ng mga tungkuling iniaatan niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tayo ay natutuwa sa tuwing maaalala natin ang pangalan ni Amang Yahweh at ang sakripisyong ginawa ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Lahat ng gawain para sa Kanya, tayo po'y natutuwang gawin at hindi tayo napipilitan lamang. Kaya, kung gusto nating makamtan ang nasa ng ating mga puso, matuto tayong hanapin ang kaligayahan kay Amang Yahweh. Ano po? Araw ng pagsamba, alam mo kung kailan. Gawang mabuti, alam mo kung paano gawin ang kanyang mga utos. Ano po? Ang gawain ibinigay sa iyo ng ating Ama, alam mong gawin din. Pag mga piyesta, pinag-ahandaan mo na. Ang paggawa ng kabutihan sa iyong kapwa, sa pagtulong sa mga nangangailangan, alam mo rin gawin. Kapatid ko, ang kayamanang hinihingi mo, ayon sa nasusulat, ito'y ibibigay ni Amang Yahweh sa iyo para magpatuloy ka sa paggawa mo ng mabuti. At yung mga dagdag na gusto mong gawin dito sa lupa, na makapagpapaligaya sa iyo, anong sabi niya? Idadagdag sa iyo. Dahil ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad kay Amang Yahweh. Now, dito tayo nagkakamali kung minsan mga kapatid ko. Alam niyo, itataas ko ang kamay ko. Noong mga panahon na ako pa po ay hindi nakakaunawa sa salita ng Ama, kapag ako'y may inisip na gawin, ginagawa ko. Hindi ko sinasabi kay Amang Yahweh. Wala si Amang Yahweh doon sa desisyon ko sa buhay. Kaya kung mapapansin po natin mga kapatid ko, siguro hindi lang ako ang magtataas ng kamay. Nasa mga ginawa kong mga desisyon ko sa buhay, hindi ko rin isinama si Amang Yahweh. Sasabihin niyo, tayo lang ang gumawa. Tayo lang yung nagdesisyon. Hindi natin itinanong kay Amang Yahweh. Ang ibig kong sabihin hindi tayo humingi ng payo sa mga nakakaunawa sa salita ni Amang Yahweh. Hindi tayo humingi ng panalangin kay Amang Yahweh para gabayan tayo sa ating mga desisyon sa buhay. Ginawa lang natin. Bakit? Dahil gusto natin gawin. Kung mapapansin ninyo, itong dahilan kung bakit tayo napapalungi sa buhay. Itong dahilan kung bakit namamali tayo sa buhay. Itong dahilan kung bakit, tayo ay nasa bagabag. Bakit? Tayo ang gumawa ng sarili nating desisyon. Isinantabi natin si Amang Yahweh. Nakalimutan natin na sinabi niya, ihabilin mo yung lakad kay Amang Yahweh at tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Kung magtitiwala daw tayo kay Amang Yahweh, mangyayari daw ang ating mga hinihingi. Ako po'y nagtitiwala dahil kasama ako noon
sa gumaganap na hindi ko siya nasama si Amang Yahweh. Now, hindi bago sa inyo ang kwento ng aking buhay. Noong 2015, nag-resign ako sa pagtuturo. Sinabi ng asawa ko na uuwi na kami sa Pilipinas. 2015, wala akong trabaho. May, June, hindi ko alam kung saan ako maghahanap buhay. Nag-apply ako. Pero at the end of the day, sinabi ko, Amang Yahweh, ikaw ang mamili kung saan ako maghahanap buhay. Kung saan ako magtuturo. Dahil napagod na ako ang namimili at ako ang nagdesisyon sa buhay ko, sabi ko. 4 po yung in-applyan ko. Sabi ko, Amang Yahweh, ikaw ang mamimili para sa akin. Yung unang tatanggap sa akin, sa alinman sa 4 na school, ibig sabihin, ikaw ang namili. Maniwala man kayo o hindi, mga kapatid ko, alam niyo po ba, sa lahat ng 4 na school na in-applyan ko, tinanggap po nila ako sa isang araw. Now, magtataka kayo siguro, all of them, na nakatanggap ako ng sulat, o kaya tawag, o kaya email, na tinatanggap nila ang aking aplikasyon para magturo sa kanilang school. Pero alam po ba ninyo kung sino ang nauna sa kanilang 4? Yung school ko po ngayon. At yun ang pinili ko. Although mas malaki ang sahod sa mga ibang school na tumanggap sa akin, pero nag-stick po ako sa sinabi ko kay Amang Yahweh. Sabi ko, Amang Yahweh, ikaw mamimili sa akin at yung unang school ang pipiliin mo ay yun ang para sa akin. Nung una akala ko, nagkamali si Amang Yahweh. Now, nagkamali sabi ko dahil yung akala ko, siyang namili ako'y mapapanuto. Hindi. Dahil yung school na pinuntahan ko na school ko ngayon, kapareho lang ng school ko sa mga estudyante. Ano po? Umiiyak uli ako. Pero, Agosto po yun. Umiiyak ako ng Agosto. September, umiiyak pa rin ako. Tinatanong ko si Amang Yahweh, bakit dinala mo ko rito? Hindi naman ito yung hinihingi ko sa iyo. Pero October po, kalagitnaan ng Oktubre, ibinigay yung hinihingi ko. Doon ako binigyan ng tuturuan ko na senior, calculus at pre-calculus. At doon po natigil yung aking pagrereklamo. Bakit? Dahil yun ang gusto kong ituro. Ngayon, hindi na po ganun kahirap ang trabaho ko. Ano po? Nagtuturo lang ako ng 3 oras sa isang araw. The rest, susupervise na lang po ako. See? Si Amang Yahweh ang namili sa akin. At ito'y nakabuti. Kaya kung kayo po ay hindi niya po nasubukan si Amang Yahweh kung paano po siya magdesisyon sa ating buhay, ibigay niyo po kay Amang Yahweh ang pagdidesisyon. Dahil ako'y nagtitiwala na mangyayari sa inyo ang nangyari din sa akin kung ititiwala natin ang ating lakad kay Amang Yahweh. At kung ito'y makikita ng ating mga anak, lahat ng ating mga ginagawang mga magulang ay makikita ng ating mga anak at may papamulat natin sa kanila, ito po ay mas magandang generational wealth kaysa sa iiwan natin kayamanan. Ano po? 6. At kanyang palalabasin gaya ng liwanag ang iyong katwiran at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat. Meaning, hindi ka po mamamali sa iyong desisyon. Dahil malalaman mo at the end of the day, tama si Amang Yahweh. Ano po? Ikaw ay magpahinga kay Amang Yahweh. Ayan na naman. Kung tayo po may mga bagabag sa buhay, nakalimutan kaya natin ang sinabi ng ating rabbi. Anong sabi niya? Ibigay mo sa akin ang iyong pamatok. At, kunin mo ang aking pamatok, sabi ng ating rabbi, dahil ang aking pamatok ay magaan. Nakalimutan mo kaya natin yun, mga kapatid, at iniinda natin ang ating mga bigat ng buhay, yung mga suliranin natin, yung mga bagabag natin, para bang pinagtakluban tayo ng langit at lupa, na hindi man lang tayo makangiti. Araw na ng pagsamba, pero hindi ka pa rin makangiti. Alam po ba ninyo na kapag araw ng pagsamba at hindi man lang kayo makangiti, parang sinasabi nyo kay Amang Yahweh, Amang Yahweh, hindi ko nararamdaman ang araw ng pamamahinga.
Parang sinasabi ninyo kay Amang Yahweh, bigat na bigat ang aking puso. Sabi, hindi ko maramdaman ang araw ng pamamahinga. Parang hindi ka nalulugod. Now, nakalimutan ba natin ang sinabi ng ating Ama? Ang aking awa ay pinaninibago kailan? Tuwing umaga. Ibig sabihin, tuwing umaga, may bagong pag-asa. Hindi mo pwedeng ibuhay yung kalungkutan mo kahapon at mabubuhay ka uli ng kalungkutan paggising mo sa umaga. Kapatid ko, mapalad po tayo na nagising ng umaga. Therefore, hanapin natin ang umaga ng may ngiti sa labi at may pagpapalang pag-asa. Lalong-lalo na kapag araw ng pagsamba. Ano po? Ito ay pagpapala. It's a blessing na sa bukas ng umaga, lalo na sa araw ng pagsamba, ay imumulat natin ang ating mga mata. Anong sabi niya? Saan ba yung Awit chapter 30 verse 5. Ito, 30 verse 5. Sa mga may bagabag sa buhay. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang. Ang kanyang paglingap ay habang buhay. Yung kanyang galit, sandali daw. Yung inyong bagabag, sandali. Ang pag-iwan niya sa atin, sandali. Ang pagdisiplina niya sa atin, sandali. Ang pag-iyak natin, sandali. Ang kadiliman ng ating buhay, sandali. Pero ang kanyang paglingap, sabi niya, habang buhay, forever. Naghihintay lang siya, kapatid ko. Ano po? Na maalala natin ang kanyang pagpapala. Sabi niya, pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa akin o magahan. Now, ang tanong, gaano natin gustong ang ating magdamag? Puro pag-iyak. Isang gabi lang ba? Isang linggo? Isang buwan? Isang taon? O forever? Abay mga kapatid ko, uulitin ko ulit yung lagi nating sinasabi. Hindi tayo nilikha ng Ama para lang maghimutok sa buhay. Hindi po. Tayo po nilikha ng Ama dahil tayo ang kanyang mga iniwang halimbawa dito sa lupa. Anong sabi niya? Kayo ang asin ng sanlibutan. Now, alam niyo po ba kung bakit tayo tinawag na asin? Ang asin po, ang gawain ng asin ay i-preserve ang karne. Tama? Para magtagal at hindi mabulok. Alam po ninyo, kung tatanggalin ni Amang Yahweh ang lahat ng mga matuwid at nananampalataya dito sa lupa, gugunawin na niya ang sanlibutan. Pero hindi niya ginagawang kinukuha ang mga nananampalataya at ang mga lingkod. Bakit? Dahil sila ay tinatawag niyang asin hanggat hindi pa dumarating ang kanyang oras ng pagparito. Kaya ipinipreserve niya ang sanlibutan pansamantala at ito'y ginagawa niya dahil sa atin. Hanggat hindi pa nakukumpleto ang bilang ng tunay na mananampalataya. That's because of them. Kaya nga sabi sa aklat ng mga Mateo, ang mga araw ng paghirap ay darating. At kung hindi pa iikliin ang araw na yaon, anong sabi niya sa Mateo 24? Walang matitirang laman. Pero anong sabi niya? Pero dahil sa mga nananampalatayang matuwid, ang araw na yaon ay paiikliin. Ganun po kahalaga kay Amang Yahweh ang ating buhay. Kaya wag po kayo mawalan ng pag-asa na po. Ano man yung ating kinababagaban, ano man yung ating mga suliranin sa buhay, magtiwala po tayo sa ating Ama. Ikaw ay magpahinga kay Amang Yahweh. Maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Now, ito ay dapat maunawaan ng ating mga anak at mga apo. Dahil kung walang pagtitiis, walang pasensya, tabi-tabi po ano po. Dahil may mga pamilya sa kanilang sangbahayan ang walang pasensya. Ano po? Kulang siya ng pagtitiis. Pag nakikita natin ito sa ating mga anak, at itinuturo natin sila ang salitang pagtitiis at pasensya, pero ito'y hindi nakikitaan sa atin, abay mga kapatid ko,
paano natin ito maituturo sa mga anak? Kung kamukat-mukat nakataas ang ating boses, kamukat-mukat tayo ay nai-stress, kamukat-mukat nakataas yung ating boses, kamukat-mukat lagi kang nakaangil. Abay kapatid ko, walang pagtitiis sa iyo, kulang ka ng pasensya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa kanya na gumiginhawa sa kanyang lakad, dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masamang kata. Muli, ano po? Tayo po ay pinapaiwas na magkaroon ng tinatawag na pagkainggit sa mga nakikita natin sa ating mga paligid na gumiginhawa pero gumagawa ng masama. Now, sasabihin niyo siguro, hindi naman sila gumagawa ng masama. Kapag hindi nila kilala si Amang Yahweh, then hindi nila alam ang patutunguhan ng kanilang mga buhay. At the end of the day, sila ay ituturing, alam natin yung kwento, na ang sino mang hindi nakakakilala kay Amang Yahweh, ay patay kay Amang Yahweh. Ano po? Tandaan po natin, ang sino mang hindi nakakakilala kay Amang Yahweh, ay patay kay Amang Yahweh. At ito'y nasa pagpapala ng Ama kung magpapadala siya ng lingkod na mga ngaral sa kanila upang sila magkaroon ng buhay. Tandaan natin ang kwento. Ang buhay ay ang aral ng Ama na ibinibigay sa tao. At sila'y hindi mabubuhay hanggat hindi nila naririnig at nananampalataya sa aral na ipinadala ng Ama. Mapalad po tayo, bagamat tayo ay may mga pagkaramdam na sila'y kinukulang. Pero ang ipagpasalamat po natin, makikilala natin ang ating Amang Elohim at nananampalataya sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Ito yung generational wealth na higit pa sa kayamanang pwedeng ipamana natin sa ating mga anak. Maglikat ka ng pagkagalit at bayaan mo ang puot. Huwag kang mabalisa, iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. Sabi niya, maglikat ka ng pagkagalit. Magkaroon kayo ng tinatawag na peace sa inyong sangbahayan. Kapayapaan. Ano po? Kung pwede nga lang, iwasan mong magalit. Kung pwede nga lang, iwasan mo na magkaroon ng sigalot sa inyong tahanan. Kung ito po'y mapapangyari sa inyong mga sangbahayan, napakaganda pong maiwan ito sa inyong mga anak. Sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay nangahiwalay, ngunit yung nagsisipaghintay kay Amang Yahweh ay mga mamana sila ng lupain. Sa mga umaasa daw kay Amang Yahweh, magmamana ng lupain. Anong ibig niyang sabihin? Hindi ang lupain na to na nakikita natin sa sanlibutan, hindi po ito ang mamanahin ng isang nananampalataya. Yun pong lupain na darating balang araw, yung ibababang kaharian ng Ama, yun ang sinasabing mamanahin ng naghihintay kay Amang Yahweh. Ano po? Sapagkat sandali na lamang at ang masama ay mawawala, o yung usisayang mainam ang kanyang dako at siya'y mawawala na. Sa mga nakikita niyong kasamaan sa sanlibutan, balang araw, hindi mo na ito makikita. Ngunit ang maamo ay magmamana ng lupain. The meek will inherit the earth. Bakit? Dahil sila'y mahabang pasensya. Sila po yung mga tatawaging tagapagpayapa. Sila yung magbibigay ng kapayapaan sa inyong tahanan, yung peace na spirit. At kung ito'y nasa atin, sa ating mga asawa, sa ating mga anak, abay mga kapatid ko, masaya po ang inyong sangbahayan. At ito'y mamamana ng inyong mga anak at mga apo na higit pa kaysa sa kayamanan. Ano po? Ang masama ay kumakatalaban sa ganap at pinagngangalit sa kanya ng kanyang mga ngipin. Yung masama daw. And we pray na wala ito sa atin. Ano po? We pray na wala ito sa atin. Tatawanan siya ni Amang Yahweh sapagkat kanyang nakikita ng kanyang kaarawan ay dumarating. Sa mga gumagawa daw ng masama, tatawanan daw siya ni Amang Yahweh. Bakit? Hindi niya alam ang darating na dilubyo sa kanya. Alam natin ang kwento. Anong sabi ni Amang Yahweh? Sa akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti. Ano po? So wag po kayong matakot, mabalisa,
Ano po? At magkaroon ng tinatawag na pagkainggit sa mga nakikita nyo sa sanlibutan na gumagawa ng masama. Hinugot ng masama ang tabak at inihanda ang kanilang busog upang ilugmok ang duka at mapagkailangan upang patay ng matuwid sa paglakad. We pray na wala tayong ganito. Ano po? At alam ko na wala. Ha? Sapagkat ang mga bisig ng masasama ay mababali, ngunit aalalayan ni Amang Yahweh ang matuwid. So makikita natin yung pagkakaiba ng mga hindi nananampalataya at yung mga nananampalataya. Yung gumagawa ng masama at hindi gumagawa ng masama. Nalalaman ni Amang Yahweh ang kaarawan ng sakdal at ang kanilang mana ay magiging sa magpakailanman. Ano daw magiging mana ng mga sakdal? Ang buhay na walang hanggan. So, kung tayo man ay magkulang, in case na tayo ay magkulang, pero ako'y nananampalataya na hindi tayo magkukulang sa sinasabing kayamanang generational wealth. Now, sasabihin nyo, Pastor, wala man kaming kayamanan. Probably so, in terms of material. Pero sabi ko nga po, kung tayo po ay kumakain ng 3 beses isang araw, is more than enough na tayo magpasalamat. Yung tayo po, ay may damit. Anong sabi ng ating Apostol Saulo? Kung tayo ay may makain at may madamit, it's more than enough. Balikan po ninyo ang aral na ibinigay ng Rabbi. Yahweh Yere. He is enough. More than enough. Ano po? Because He will provide. Ang masama ay mamamatay at ang mga kaaway ni Amang Yahweh ay magiging gaya ng taba ng mga kordero. Sila ay mga pupugnaw sa usok, mga pupugnaw sila, meaning mga mawala daw sila. Ano po? Huwag kayong magulumihanan sa kanila. Ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli. Ouch! So kapag ikaw ay naghiram, sana ay walang ganito Ikaw ay humiram, ikaw ay umutang, at hindi ka nagbayad, at hindi ka nagsauli, ang turing daw sa iyo ay masama. Meaning wala kang kagandahang loob. Which is true. Ano po? Walang nakakalimot ng mga inuutang. Tandaan nyo. Kaya kung kayo ay umutang, bayaran ninyo dahil sinabi nyong utang. Iba yung utang sa hingi. Pag sinabi nyong hihingi kayo, ayan, ibibigay sa inyo. Pero pag sinabi nyong umutang kayo, bayaran ninyo. Now, kung dumating ang araw na ito'y, huwag nang ipagbayad, kumbaga, patawarin kayo sa inyong mga utang, well, purihin nyo si Amang Yahweh. Purihin nyo si Amang Yahweh. Dahil siya ang nagbigay ng paraan para patawarin ang utang mo. Pero until then, magbayad kayo. Now, kung wala kayong pambayad, makiusap kayo. Ano po? At sa mga nagpapautang naman, tandaan nyo yung salita. Magpapautang kayo, pero hindi kayo magpapatubo sa mga kapatiran. Pwede kayong magpautang na may tubo sa iba, pero hindi dapat sa kapatiran. At huwag niyong piliting magbayad kung walang pambayad. Maawa kayo sa kanila. Ano po? Dahil tandaan nyo, ang nagpapautang sa mga mahihirap, si Amang Yahweh ang umuutang. Ibig sabihin darating ang araw na makikita ni Amang Yahweh ang kabutihan mong loob, si Amang Yahweh magbabayad. At kung si Amang Yahweh magbabayad, kapatid ko, sobra-sobra doon sa ipinautang mo. Ano po? Naalalaman ni Amang Yahweh ang kaarawan ng sakdal. Saan na ako? 22. Sapagkat ang mga gayong pinagpala ni Amang Yahweh ay mangagmamana ng lupain, at silang sinumpa niya ay mahihiwalay. Now, sino daw magmamana? Yung mga pinagpala. At sino yung mga pinagpala? Yung mga tinawag sa kanyang pananampalataya. Tayo po yun. Now, ano man po yung ating mga ulitin ko, ipinapaulit-ulit ng ating rabbi, ano man yung ating mga kinakasadlakan sa buhay, tayo po ay mapalad dahil kasama tayo sa pinili. Gaano man yung ating mga sinasabing mga
pangangailangan sa mga material na bagay, ulitin ko uli. Ang makarinig at makaunawa sa salita ni Amang Yahweh, ang maibuhay natin ang kanyang salita, ang makita natin ang pagliligtas ni Amang Yahweh, ang makita natin, na tayo ay kasama sa magmamana ng kanyang kaharian balang araw is more than enough na generational wealth na may iwan natin sa ating mga anak at sa ating mga apo. Mas mahalaga po ito kaysa sa kayamanang may iwan natin sa kanila balang araw. Now, hindi ko sinasabi na masamang kayamanang iwan nyo, no. Dagdagan ninyo, kung meron kayong kayamanang may iwan, well and good. Idagdag pa ninyo lalo yung aral na pinag-aaralan natin na ibigay ng rabay ngayon, then more na mas maraming pagpapala sa kanila. Dahil ang kayamanang iiwan ninyo ay gagamitin nila para ipagpatuloy ang gawain ng ating rabay ayon sa ibinigay na katungkulan sa kanila balang araw. Ano po? Ang lakad ng tao ay itinatag ni Amang Yahweh at siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Now, sino daw magtatatag ng lakad mo? Sinong mag-i-establish? Ibig sabihin, sinong magpapatupad ng lakad mo? Si Amang Yahweh daw. May nasusulat nga, ang tao ay nagplaplano ng kanyang gustong gawin. Pero si Amang Yahweh ang nagpapatupad. Ano man po yung ating gustong gawin, pero kung hindi ipapahintulot ni Amang Yahweh, hindi mangyayari. Ano po? Pero alam po ninyo, more often than not, karamihan, tayo ang naninilit na mangyari yung gusto nating gawin. Bagamat, kung minsan, sinasabi na ni Amang Yahweh na no, pero sa kakapilit natin, hinahayaan ni Amang Yahweh. At may mga pagkakataon na nami-misinterpret natin na ito'y pinayagan ni Amang Yahweh. No. Maalala yung pinangaral ko sa inyo noon. Ito ba, ano ng pamagat ng pinangaral ng ating rabbi noon? My will or Yahweh's will? Ano ba yun? Tama ba yun? My way or His way? Yun palang topic na aral na binigyan ng rabbi. My way or His way? Baka karamihan po noon tayo may gusto hindi sa Amang Yahweh. Ano po? Kaya mag-ingat po tayo. Yung pangunawa ay halaga sa mga aral na ibinibigay ng ating Ama para maunawaan natin kung alin dito ang kapusuan ni Amang Yahweh, alin dito yung gusto ni Amang Yahweh na mangyari sa atin. Ano po? At ito'y dapat maunawaan natin dahil ito'y ipapamana natin sa ating mga anak na susunod sa atin. Ito pa. Ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinadayaan, ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Now, alam po ninyo, kung tayo po ay nananampalataya ngayon, at tayo po'y mananatili sa ating pananampalataya, ano man po yung mangyari sa ating buhay, hindi po pababayaan ng Ama ang ating sangbahayan kasama ng ating mga anak at mga apo. Bakit? Dahil sila yung susunod na lahi para sa atin. Kaya sinasabi niya, ako'y matanda, ako'y bata, sabi niya, ako'y naging matanda. Gayon may hindi ko nakitang matuwid na pinabayaan. Kaya nga nasusulat sa aklat ng mga awit, chapter 23, verse 1, si Amang Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Hindi ako magkukulang. Bakit? Si Amang Yahweh ang magbibigay sa akin ng aking pangangailangan. Si Amang Yahweh ang aking great provider. Yahweh Yere, He is more than enough. Ano po? At sabi niya, hindi ko man nakita na ang kanyang mga anak, meaning yung anak ng matuwid. Ano po?
ay nagpalimos ng tinapay, meaning hindi sila mangangailangan din. Sila'y kakain na 3 beses ang araw. Sila'y may idadamit. Mayroon silang mga magiging bahay. Hindi sila magugutom. Hindi sila mawawalan ng pagkain sa kanilang hapagkainan. Bakit? Dahil sila'y hindi pababayaan ni Amang Yahweh. Sino itong mga to? Ang mga matuwid. Ang mga nagtitiwala kay Amang Yahweh. Ang mga nagpapahinga kay Amang Yahweh. Ang mga umaasa kay Amang Yahweh. Sila yung mga magmamana ng ipinangakong buhay na walang hanggan. Ulitin ko ulit. Kung maipapaunawa natin ito sa ating mga anak at mga apo na ang pananampalataya natin na maiiwan natin sa kanila, kaakibat nito ang pagtitiwala, kaakibat nito yung sinasabi nating pagtatalaga kay Amang Yahweh, yung pagsunod kay Amang Yahweh at ganapin ang kanyang kautusan is more than enough. Ano po? Kaysa sa ipapamana nating kayamanan lamang balang araw. Lahat ng araw ay nahahabag, meaning doon sa matuwid at nagpapahiram, at ang kanyang lahi ay pinagpapala. Ang kanyang lahi daw ay pagpapalain. Kaya, kung kayo po ay nakakaunawa sa salita ng Ama at tayo po ay magpapatuloy sa pananampalataya, hindi lang ikaw ang pagpapalain kasama ng iyong mga lahi. Alam po ninyo, lagi kong ipinagyayabang ang ginawa ni Amang Yahweh sa amin. Talastas ninyo, nang hilingin ko sa ating Ama na pag-aralin ng aming mga anak ng libre. Dahil sinabi ko, Amang Yahweh, balang araw, alam ko na sila ay magiging katuwang ko sa pagpapalaganap ng iyong salita sa bayang Pilipinas. Yun ang sinabi ko kay Amang Yahweh. Sinabi ko sa mga anak ko na sila yung susunod na magbibigyan ng kanilang financial support dahil silang gagamitin ng Ama para sa mga gawain ng ating rabay sa bansang Pilipinas. Sa Mayo 15, graduate na yung ating anak na doktor. Alam naman natin na yung pangalawa na yung anak ay engineer na. Yung susunod, malapit nang magtapos, 3 taon na lang. 3 kalahati daw, ayan. At wala po kaming ginagastos sa kanila. Ito po yung pagpapala ng Ama. Ano po? Dahil ako'y nagtiwala kay Amang Yahweh noong 2015. Sinabi ko siya yung kwento ko. Sabi ko, Amang Yahweh, pagod na ako sa paghahanap buhay. Ikaw na lang ang magpapaaral sa aming mga anak. Ano po? So, nangyari po yung kwento, 2017. Nagsimulang mangyari yung kwento. Ano po? Ikaw ay humiwalay sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti at manahan ka magpakailanman. Sinong hihiwalay daw sa kasamaan? Tayo daw. Iwan daw natin ang lahat ng gawang masama. Iwan natin ang lahat ng gawang kabuktutan. Kaya lagi kong sinasabi kanina, kung tayo man ay may nagawang pagkukulang, patawarin tayo ng Ama. Kung tayo man ay may mga iniisip na hindi magaganda, linisin ng mga ating mga puso at isipan. Dahil ang mga ito hindi magmamana sa kaharian ng Ama balang araw. Kaya tulungan niyo ako na ipanalangin ng bawat isa. Ano po? Sapagkat iniibig ni Amang Yahweh ang kahatulan at hindi pinababayaan ang kanyang mga banal. Paulit-ulit, hindi niya pababayaan ang kanyang mga banal. Bagamat sila umiiyak paminsan-minsan, pero hindi niya pababayaan. Balikan ninyong aral. Ano po? Tayo ay sinubok pero hindi pinabayaan. Tayo po ay nagutom pero hindi iniwanan. Ano po? Tayo ay umiyak pero pero hindi kinalimutan. Ano po? Ngunit ang lahi ng masama ay mahihiwalay. Kinukumpara niya ang mga tunay na nananampalataya at yung mga nag-iingat sa salita ng Ama. Mamanahin ng matuwid ang lupain. Again, hindi itong lupa na ito ang mamanahin niya. Tandaan niyo palagi, dahil ang lupa na ito ay susupukin sa apoy. Paano mo ito mamanahin kung susunugin sa apoy? Ano po? So, hindi ito yung lupa na sinasabi niyang mamanahin natin. Hindi ito yung lupa na mamanahin natin na tayo magkakaroon ng kapahingahan. Bakit? Sinabi niya, si Amang Yahweh ang kapahingahan natin. Ipinangako ito sa aklat ng mga Hebro. Na sinasabi niya, hindi nakarating sa lupang pahingahan ang mga
namusong sa kanya doon sa ilang ng 40 years. Now, sino is binabanggit na 40 years na namusong sa kanya at hindi nagtiwala sa kanya? Yung mga Israelita mula sa bilang na 20 pataas nung sila ialis sa bansang Ehipto. Sila yung mga hindi nakarating sa kanyang lupang pangako na lupang kapahingahan. Yun yung aklat ng Kanaan maliban kay Josue at kay Caleb. Pero ito yung ipinapangako niya mas higit pa doon sa lupaing ipinangako niya sa mga Israelita. Dahil ang lupaing pinapangako sa atin ngayon ay ang lupa na titirahan natin balang araw sa kahariang ibababa ng Ama dito sa lupa. Tayo ang sinasabing magmamana ng lupa na yaon. Mamanahin ng matuwid ang lupain at tatahan doon magpakailanman. You see, forever. Kaya ano man yung mga bagabag natin dito mga kapatid, tandaan yung sinabi ni kapatid na Saulo. Hindi pa pumasok sa puso ng tao. Ni sumagi sa kanyang kaisipan ang ganda at kariktan ng mga bagay na inihahanda ng Ama balang araw. Ibig sabihin, nakita ni Saulo ang kaharian ng Ama. Nakita ni Saulo ang talagang langit. Ipinakita kay Saulo sa kanyang sulat. Sa Korinto yata yun, na sinasabi ni Saulo, hindi pa nakita ng tao ang kagandahan. Hindi pinaliwanag ni Saulo dahil maaaring ito'y hindi ipinahintulot sa kanya na isulat niya. Kaya dahil hindi niya may describe, sinabi lang niya na hindi pa daw pumasok sa puso ng tao yung kagandahan na pinakita ng Ama sa kanya. Kaya hindi niya inalintana ang kanyang buhay dito sa lupa. Ganon din sana tayo po. Huwag nating ubusin ang ating panahon sa paghahanap buhay. Huwag nating ubusin ang panahon sa mga kayamanang ating kagustong mangyari. Kagustong makamit. Maalala natin yung aklat ng Lucas chapter 12 verse 15. Ang buhay ng tao ay hindi nababatay saan? Sa kanyang pag-aari. Hindi daw hahatulan ng Ama kung tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa mga naging pag-aari natin dito sa lupa. Ano po? Ang bibig ng matuwid ay nangungusap ng karunungan at ang kanyang dila ay nagsasalita ng kahatulan. Ibig sabihin, sa salita ng ating mga bibig, may mapupulot ang ating mga anak. Hindi pagtutungayaw, hindi pagmumura, hindi galit, kundi kababaang loob at salita ng Ama na kapupulutan ng pag-asa. Ito daw dapat ang lumalabas sa ating mga bibig. Kung mamanahin ito ng ating mga anak, then more than doon sa may papamana ating kayamanan balang araw. Ang kautusan ng kanyang Ama ay nasa kanyang puso, walang madudulas sa kanyang mga hakbang. So kapag nasa atin daw ang salita ni Amang Yahweh, never na tayo po'y magkamali sa desisyon sa buhay. Tayo'y natuto na sana sa mga maling desisyon natin, po? Hindi may tatama ng isang maling desisyon ng another na maling desisyon. Matuto sana tayo, po? Especially isang tawag lang yung mga pwede nating hingan ng payo. Katulad nga sinasabi namin palagi sa inyo, bagamat kami narito sa Amerika, isang text lang kami sa cellphone. Maski anong oras ng gabi, kung kailangan nyo na makakaramay, tumawag lang po kayo. Maalala ko na naman yung kapatid natin na tumawag, 2:00 ng madaling araw. Pero wala pong pinipili ang emergency. Kaya tayo po ay magkaroon ng pangunawa na meron tayong matatawagang mahihingan ng tulong sa oras ng ating mga kabagabagan. 24/7 po si Amang Yahweh, hindi po siya natutulog. Po? Hallelujah. Hindi siya iiwan ni Amang Yahweh sa kanyang kamay, ni parurusahan man siya pagka siya'y nahatulan. 33 binasa ko. Inaabatan ng masama ang matuwid at pinagsisikapang patayin niya siya. Ibig sabihin, kung mayroon man pong gustong manakit sa atin, kung mayroon man gustong, gumawa ng masama sa atin, ang sabi po niya dito sa 33, hindi siya iiwan ni Amang Yahweh sa kanyang kamay, meaning hindi tayo ibibigay ng Ama doon sa mga masasama. Ilalayo daw tayo ni Amang Yahweh sa lahat ng kasamaan. Kaya ang lagi nating ipinapanalangin, lalo na kapag yung mga anak natin ay nasa malayo, Amang Yahweh, ingatan mo ang aming mga anak at ilayo mo sila sa lahat ng mga masasama. I believe that.
Alam ko ang mga anghel ng Ama ay inuutusan niya para bantayan ang ating mga anak na nasa malayo. That is our faith. Yun ang ating pagpapala at pananampalataya na hindi sila iiwan at pababayaan ng ating Ama. Ano po? That is our belief. Hintayin mo si Amang Yahweh. Kung hanggang kailan, Father Yahweh knows. Ilang taon naghintay si Sarah nung sinabing siya manganganak? 25 years old. 25 years should I say. Ipinangako kay Sarah na siya manganganak when she is 65. Nanganak po siya kailan? When she is 90. Kala niya hindi na darating. Ibinigay niya si Hagar para anakan ni Abraham. Pero sabi ni Amang Yahweh, hindi si Hagar ang magbubuntis ng iyong lahi, Abraham. Si Sarah ang magdadala ng iyong lahi. 25 years na naghintay, ano po? Kung gaano man po katagal yung hinihintay natin kay Amang Yahweh, hintayin po natin. In His time, and in His time, sa aking pangunawa at sa aking karanasan, it is better. Ano po? Bakit? Alam po ninyo, dahil hindi ko na mahintay yung pagbibigay sa akin na Amang Yahweh ng bagong trabaho noon. Dahil nagpapalipat ako ng school. Ako mismo ang lumipat ng school na hindi ko hinintay si Amang Yahweh. Ako mismo, hindi ko na hinintay si Amang Yahweh. Pero nung nangyari, wala pang 2 linggo, nag-walk out na ako sa school. Dahil hindi si Amang Yahweh ang nagdesisyon para sa akin. Hindi ko hinintay si Amang Yahweh. And I learned my mistakes. Ano po? Hintayin mo si Amang Yahweh at ingatan ang kanyang daan. At ibubunyi ka upang manahin mo ang lupain. Pagka nahiwalay ang masama, iyong makikita. Again, ipinapangako niya ang pagmamana ng lupa. 3 beses nilang sinabi, mamanahin mo ang lupa. Kung ihintayin mo siya, meaning, magtitiwala ka kay Amang Yahweh. Kung anong ibigay ni Amang Yahweh sa iyo, yun ang magiging kontento pa. Now, that is generational wealth na pwede nating ipamana ng higit sa kayamanan na may iwan natin sa ating mga anak at mga apo. Kung may pagtitiis po tayo na nakikita ito ng ating mga anak na manahin nila, na hindi ka nawawalan ng pag-asa. Kausapin mo yung mga anak mo, sabihin mo sa kanila, anak ko, ang buhay kay Amang Yahweh ay ganito, pagtitiwala. Ano po? And then kapag natupad yung hinihingi mo, ipaunawa mo rin sa kanila na ito'y gawa ng ating Ama. Para sila din ay magkaroon din ng magtitiwala kay Amang Yahweh. Sa batang gulang pa lang, mauunawaan nila yung pananampalataya mo na ibinigay ni Amang Yahweh sa iyo ay tapat. At ito'y hindi mo bawalang bahala. Aking nakita ang masama sa malaking kapangyarihan at lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy sa kanyang lupang tinubuan. Ngunit may dumaan at narito, wala na siya. Ang mga masama, ganito. Sila yung mga yumayaman, ano? Totoo. Sila yung mga yumayaman. Pero dahil sa pagyaman nila, nakakalimutan nila ang ating Ama. Kaya tama yung nasusulat. No po, napakahirap sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Ama. Bakit? Dahil the moment na yumaman sila, yun ang kanilang ipinapanguna. Yun ang kanilang ipinapamana na sa pag-unawa nila ay more and better kaysa sa pananampalataya sa ating Ama. Na ito'y napakalaking pagkakamali na nagagawa nila sa kanilang buhay. Huwag po nating gawin ang ganitong pagkakamali sa ating mga anak, mga kapatid ko. Sayang ang pananampalataya natin kung walang magmamana sa ating mga anak at sa ating mga apo. Sila po yung magpapatuloy ng ating pananampalataya. Kung hindi man makita natin sa ating panahon ang ating rabay, maaaring sa kanilang panahon. Mas mapalad probably sila kaya sa atin dahil sila makakita sa pagdating ng rabay. Kung hindi man sa kanila, sa ating mga apo. Up to the time na maipasa-pasa nila ang kanilang pananampalataya nila balang araw kung tayo wala na dito sa lupa. But until then, sa ating panahon ngayon, ganito yung maipamana natin sa ating mga anak at hindi lang yung mga kayamanan na nawawala dito sa lupa. Ano po? Tandaan mo ang sakdal na tao at masdan mo ang matuwid.
sapagkat may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan. Again, yung wakas ay hindi dito sa lupa ang sinasabi dito. Ano po? Buhay na walang hanggan ang pinag-uusapan po dito. Pagmamana sa kaharian ng Ama balang araw ang pinag-uusapan po dito. At ito yung sinasabing generational wealth na better kaysa doon sa mamanahin lang na kayamanan na may iwan natin sa ating mga anak. Tungkol sa mga mananalansang ay mga lilipol silang magkakasama. Ang huling wakas ng masama ay mahihiwalay. Totoo po yun. Again, inihiwalay niyang masama sa mabuti. Tayo ang magmamana ng lupa na siyang titirahan natin ng buhay na walang hanggan sa kaharian ng Ama, pero yung mga masasama ay sa dagat-dagatang apoy balang araw. Ano po? At yun naman ay mamanahin ng mga magpapamana sa kanilang mga anak. So, dalawa ang mamanahin ng isang matuwid at isang masama. Yung isang matuwid, ang mamanahin natin ay ang buhay na walang hanggan. At hindi natin inaalintana yung mga narito sa lupa. Pero sa mga magmamana ng ibang mana, sila yung mga nasa material na bagay. Sila yung mga naghihintay na mga kayamanan dito sa lupa. Sila yung mga nagpupundar na mga kayamanan dito sa lupa. Sila yung mga nagtatrabaho 24/7 para marating ang kanilang mga pangarap sa buhay. Sila yung kumakalimot sa mga tagdang araw ng pagsamba. Sila yung nakakalimot na magtiwala kay Amang Yahweh. Sila yung mga nakakalimot na maunawaan ang kanyang salita. Sila yung magmamana ng sinasabing mamanahin na mga masasama. Ito yung sinasabing dagat-dagatang apoy na kanilang mana balang araw kung hindi nila mauunawaan ang tunay na generational wealth na pwedeng ipamana sa kanilang mga anak at mga apo. Ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay kay Amang Yahweh. Siya ang kanilang kuta sa panahon ng kapagabagan. Again, now hindi sinasabi ng Ama na tayo ay mabubuhay sa lupa with ease. Ano po? Ng comfort. Hindi po niya sinabi. Ang sinabi po niya, siya po ay hindi hihiwalay sa atin sa oras ng ating kabagabagan. Siya po ay nagsasabi na siya ang ating pader sa oras ng ating pangangailangan. Siya po ang nagsasabi na hindi niya po tayo pababayaan sa oras ng ating mga pangangailangan. Siya po ang nagsasabi na tayo po ay huwag mabalisa kapag tayo po ay napapalibutan ng kasamaan. Siya po ang nagsabi na tayo magtiwala po sa Kanya kung ano man po yung mga bagabag natin sa buhay. Siya po ang nagsabi na hindi niya tayo iiwan at pababayaan at hindi niya gugutumin sa oras na tayo po ay humingi ng ating mga kakainin. Siya po ang nagsabi na tayo ang magmamana ng Kanyang kaharian balang araw. Ano po? Sila'y tinutulungan ni Amang Yahweh at sinasagip sila. Sinasagip niya sila sa masama at inililigtas sila sapagkat sila'y nagsisipagkanlong sa Kanya. Anong sabi niya? Sila, meaning yung mga nagtitiwala kay Amang Yahweh, ay kumakanlong kay Amang Yahweh. Ito yung pagtitiwala nila na higit na mas mahalaga kaysa sa iiwan nilang kayamanan balang araw. Nauulitin ko, obligasyon nating mga magulang na ihanda ang ating mga anak sa buhay na ito. Spiritually and kung paano mabuhay sa sanlibutan. Kailangang tulungan natin sila kung paano sila makikisalamuha sa sanlibutan at paano sila maghahanap buhay sa sanlibutan. Obligasyon natin yun na ituro sa kanila. Pero mas obligasyon po natin kung paano nila mapapanatili ang pananampalataya na ipinamana sa atin ng ating rabay, na ipinapamana naman natin sa kanila sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. And ito po ay mas mahalaga kaysa sa iiwan lang natin kayamanan sa kanila balang araw. Kung may maiiwan tayong kayamanan sa kanila, well and good. Dahil meron silang magiging puhunan sa kanilang buhay pag alis po natin. Pero
Hindi po nalalahat sa kayamanan at mga material na bagay ang pwede nating iwan sa ating mga anak, kundi mas higit ang aral na narinig po natin, ang pagtitiwala sa Ama. Ano po? Ang kapahingahan sa Ama. Ang paghabilin o paghingi ng desisyon sa Ama sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang paghingi ng tinatawag na gabay sa kanilang gagawing desisyon sa kanilang buhay. Yung sinasabing huwag magulumihanan sa mga nakikita nila sa sanlibutan. At higit sa lahat yung paggawa ng kabutihan at pagsunod sa kanyang kautusan na ibubuhay nila ang kanilang mga pananampalataya. Mga kapatid ko, ito po yung tunay na generational wealth na pwede nating iwan sa ating mga anak balang araw. Uulitin ko, hindi po masama na tayo po mag-iwan ng kayamanan kung meron man. Pero mas higit po na kailangan ng ating mga anak ang pananampalataya, nakaakibat ang pagtitiwala. Ano po? Doon sa nagbigay sa atin ng pananampalataya. Yung nagsabi sa atin na tayo hindi niya iiwanan o pababayaan. Yung nagsabi sa atin na siya po magbibigay ng ating mga pangangailangan araw-araw. Yung nagsabi sa atin na siya po yung ating magiging kanlungan sa araw ng kabagabagan. Yung nagsabi sa atin na ibigay natin ang ating mga pamatok dahil mas magaan ang kanyang pamatok. Yung nagsabi sa atin na hindi niya makikita ng kanyang mga anak ay mamamalimos ng tinapay. Yung nagsabi sa atin na tayo mga matuwid ay magmamana ng kanyang kaharian balang araw. Yun ang generational wealth na may papamana natin sa ating mga anak. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng gabay. And I pray na tayo po ay natuto kung ano talaga yung pinakamainam na pwede natin iwan sa ating mga anak balang araw. For now, gawin po natin yung ating mga magagawa. Ituro natin sa kanila kung paano mabuhay. Turuan natin sila kung paano manampalataya. Turuan natin sila kung paano magkaroon ng desisyon sa buhay. Tulungan natin sila kung paano umasta sa buhay. Tulungan natin sila kung paano magsalita. Nang may pagpupuri at may tinatawag na pag-asa sa bawat buka ng kanilang mga bibig. Turuan natin sila kung paano kumilos ng may pananampalataya, kung paano magsalita ng may pananampalataya, kung paano mag-isip ng may pananampalataya, kung paano bumuhay ng pamilya ng may pananampalataya, at kung paano magpalaki ng mga anak ng may pananampalataya. Then and only then, masasabi natin na nagawa natin bilang mga magulang ang ating mga obligasyon na tayo ay pinili ng Ama na maging magulang nila balang araw at ipapamana natin sa kanila ang ating pananampalataya na ibinigay ng ating Ama sa atin. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach sa ibinigay niyang araw sa atin, and I pray na tayo po ay may natutunan at ito yung pwede nating ipamana na generational wealth sa ating mga anak at mga apo balang araw. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Ang pagpupuri at lahat ng kadakilaan at kaluwalhatian ay sa ating Amang Yahweh at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat at magandang gabi. Shabbat Shalom po. Hallelujah.